Ito ang 25 sentimo. Sa baryang to, merong naka-feature na bulaklak na design. Ano ito? Let's find out! Ako si Celine at welcome sa ating panibagong series, ang Sari Buhay sa Salapi, kung saan pag-uusapan natin ang mga naka-feature na hayop at halaman sa ating mga ginagamit na barya at perang papel dito sa Pilipinas. For our first episode, let's talk about the 25-cent coin. Since 2018, naka-feature sa barya na ito ang bulaklak ng katmon o Dillenia philippinensis bilang bahagi ng New Generation Coin Series. Ito ang katmon in person. Tada! Itong Philippine native tree na to ay hindi lang native, kundi endemic. Ibig sabihin, dito lang to sa Pilipinas matatagpuan. Tumutubo ang katmon sa low to medium altitude forests. Mahirap para sa kanya ang mag-survive sa mga malalamig na lugar. Pero pwede rin ito sa residential at urban areas, tulad nga dito sa isang simbahan sa Sorsogon. Tuwid ang katawan ng katmon. Ang kahoy nito ay pwedeng gawing furniture. Meron ding pulang pangkulay na nakukuha sa bark nito. Ang dahon naman niya ay makintab sa ibabaw at mapusyaw sa ilalim. Serrated din ang gilid na para bang mga ngipin ng lagari. Tapos, ang prutas niya ay tinatawag sa English na elephant apple. Nakakain ito. Maasim-asim at pwedeng ipangsigang o kaya gawing jam. Yummy! Sa folk medicine, ang katas ng prutas ng katmon ay hinahaluan ng asukal upang gawing gamot sa ubo. Astig, no? At mas astig if you share this original video and do not grab or re-upload without permission. Oh, sipat-sipatin nyo na yung mga barya nyo sa bulsa para sa next episode ng Sari Buhay sa Salapi. Ito ang 10 piso. Sa likod nito, merong design na halaman. Ano ito? Let's find out. Ako si Celine at ito ang episode 2 ng ating series na pinamagatang Sari Buhay sa Salapi. Dito, pag-uusapan natin ang mga halaman at hayop na naka-feature sa ating mga kasalukuyang ginagamit na barya at perang papel. For this episode, pag-usapan natin ang 10 pisong barya. Heads or tails? Heads. Sa likod nito, o yung tails, ay merong kapa-kapa. Ito siya sa personal. Ang kapa-kapa o Medinilla magnifica ay native sa Pilipinas at sa Java. Ang prominent feature niya ay itong matingkad na kanyang bulaklak. Itong bulaklak niya o inflorescence ay color pink at nagpo-form ng panicles o itong parang pa-chandelier na forma. Ang mga panicles ng kapa-kapa ay humahaba ng hanggang 50 centimeters. Kaya naman kapa-kapa ay dahil dito sa kanyang specialized leaves na tinatawag na bracts. Ayan, para siyang capes. Ganito naman ang itsura ng dahon niya. Dark green at leathery. Tapos ito yung midrib. Tapos merong 9 to 14 na nerves na nag-e-extend hanggang sa mga margins at sa tip ng kanyang leaf. Ang ibang tawag sa kapa-kapa ay rose grape or showy medinilla. According sa isang personal testimony, nakakain daw ang leaf at mga berries ng kapa-kapa. Pero sa Pilipinas, wala pang documentation about this. Wala rin itong reported medicinal use dito sa atin. Pero popular na kinocultivate ang kapa-kapa dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. That's it for this episode of Sari Buhay sa Salapi. Support my work by sharing this original video and not grabbing it without permission. Check nyo na yung mga barya at perang papel ninyo and comment kung anong gusto nyong i-feature sa Sari Buhay sa Salapi. Bye! Ito ang 500 piso. Dito, may naka-feature na isang ibon. Ano ito? Let's find out! Ako si Celine at ito ang Sari Buhay sa Salapi, kung saan pag-uusapan natin ang mga naka-feature na halaman at hayop sa kasalukuyang ginagamit nating mga barya at perang papel. Sa episode na ito, tatalakayan natin ang 500 peso note. Dito, naka-feature ang isang ibon, ang blue-naped parrot o Tanignathus lucionensis. Sa maraming bahagi ng Pilipinas, tinatawag itong pikoy. Ito ang pikoy sa totoong buhay.
Dito sa 500 peso note, yung tuka ng Blue Nape Parrot ay medyo mapusyaw. Pero nakita nyo naman sa video, mapulang-mapula sa totoong buhay. Siguro naubusan lang ng ink yung printer. Kaya tinawag na Blue Nape Parrot ay dahil dun sa bughaw na kulay sa taktok ng kanyang ulo. Sa ating mga waray friends dyan, yung folk song na Lawiswis Kawayan o Rustling Bamboos, nabanggit ang pikoy. Pakinggan natin. Ako magtatanong lawis-wis kawayan, akon lakan pikoy palatay-latayan. Astig, no? Please take note na magkaibang species ang pikoy at ang kulasisi o Philippine Hanging Parrot. Sa size pa lang magkaiba na sila. Mas malaki ang pikoy. So bukod sa mga isla natin, matatagpuan rin ang pikoy sa Talaud Island sa Indonesia at sa Northeast Borneo sa Malaysia. Dating common sa Pilipinas ang pikoy, pero ngayon paunti na sila ng paunti. Kasabay kasi ng talamak at iligal na panguhuli sa kanila. Dahil nauubos na rin ang mga gubat na kanilang tinitirahan, dulot ng agricultural expansion, logging pressure, at urban development. Ang pagkaubos din ng gubat ay nagpapalala sa krisis sa klima. And then, ang krisis sa klima o ang mabilis na pag-init ng planeta ay nakakaapekto rin sa ating mga saribuhay tulad ng ibon. Isa sa effect sa wildlife ng mabilis na pag-init ng mundo ay yung tinatawag na phenological mismatch. Sa phenological mismatch, ang life cycles at seasonal events ng mga species na may ecological relationship ay hindi na nagtutugma. Halimbawa, dahil sa pag-init ng temperatura ng mundo, nag-a-advance ang migration ng mga ibon papunta sa mga lugar kung saan sila magbibreed. At dahil dito, yung mga food source nila doon sa lugar kung saan sila lumilipat, tulad ng mga caterpillars or pollen ng bulaklak, ay maaaring ubos na o lipas na para makain nila. Ang ending, namamatay sila sa gutom o kaya naman hindi sila nakakapag-reproduce. Dahil din sa climate crisis, mas napapadalas ang tagtuyot, wildfire, malalakas na bagyo at ang pagkalat ng mga sakit na hindi lang makakaapekto sa mga hayop, kundi pati na rin sa mga tao. So paano nga ba tayo makakatulong ma-ensure na hindi magiging kasing hirap hanapin tulad ng 500 piso ang mga wildlife tulad ng pikoy? Sa individual level, huwag nating tangkilikin ang illegal wildlife trade at make sure to report any illegal wildlife activities. At importante din na mag-demand at mag-advocate tayo para sa isang comprehensive, makatarungan at science and socio-cultural based na forest protection at regeneration program bilang nature solution at adaptation sa climate crisis at biodiversity loss. Easier said than done, no? Pero naniniwala ako na together, we can help promote, mainstream, and protect Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine, support my work by sharing this original video and not grabbing or re-uploading without permission. Ito ang Sari Buhay sa Salapi at kita-kits tayo sa next episode. Salbahis na pikoy, kawaray batasan, sinmulod ha kwarto, kaninday higdaan.